Sa pag-ikot ng panahon at pagunlad ng lipunan, ilang negosyo lamang ang tumatagal at nagiging bahagi ng buhay ng bawat mamamayan. Ang Mercury Drug Corporation ay isa sa mga haligi ng retail na negosyo sa Pilipinas na kilala hindi lamang sa pag-aalok ng mga gamot kundi pati na rin sa pagiging malapit sa puso ng mga Filipino sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa kalusugan. Sa bawat sulok ng bansa, may tindahan ng Mercury Drug na tila ba isang pamilyar na tanawin para sa mga naghahanap ng kapalit sa kanilang karamdaman at mga produktong medikal. Ang Mercury Drug Corporation ay tinatag noong panahong matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, partikular noong 1945 sa Bambang Street, Santa Cruz, Maynila. Ang nagtatag ng Mercury Drug ay si Mariano Key, isang Chinese-Filipino na nagmula sa simpleng pamumuhay at naging empleyado ng isang butika bago ang digmaan. Matapos ang digmaan at pagbagsak ng ekonomiya, napansin ni Key ang kakulangan at pagiging mahal ng mga gamot sa bansa. Sa kanyang kaalaman sa mga gamot, nagpasya siyang bumili ng bote ng sulfathiazole, isang uri ng sulfa drug na tinuring na miracle drug noong panahong iyon, gamit ang kanyang 100 piso na natira sa kanya. Ang mga tableta ay kanyang ibinentang tingi-tingi upang ito'y maging abot kaya ng mga karaniwang mamamayan at pinagsikapan niyang palawakin ang benta sa pamamagitan ng isang wooden pushcart sa mga lansangan ng Maynila. Sa pamamagitan nito, hindi lamang siya nakapagbigay ng mura at dekalidad na medisina, kundi nagtatag din siya ng tiwala ng mga mamimili na nagbukas ng daan para sa pagkakaroon ng unang tindahan ng Mercury Drug noong Marso 1, 1945. Mula sa maliit na tindahan, dahan-dahan itong pinalawak ang saklaw ng serbisyo. Noong 1948, naglunsad si Key ng serbisyong delivery ng gamot sa pamamagitan ng motorisadong mga sasakyan, isang inobasyon noong panahong iyon. Pinaigting din niya ang oras ng operasyon ng tindahan, na kalaunan ay naging 24 oras kada araw, 7 araw sa isang linggo upang matugunan ng hindi inaasahang pangailangan ng mga mamimili para sa mga gamot. Sa paglipas ng mga dekada, nagpatuloy ang pagpapatayo ng mga sangay ng Mercury Drug. Noong dekada 60, sa pakikipag-ugnayan sa Ayala Corporation, binuksan ang pangalawang sangay sa Makati na may konsepto ng self-service pharmacy, isang kakaibang karanasan noon para sa mga mamimili. Ang ikatatlong sangay naman sa Quiapo ay naging kilala at nagbigay daan upang ang Mercury Drug ay maging isang institusyon sa pangangalagang pangkalusugan sa bansa. Habang lumalawak ang network ng mga tindahan, ang Mercury Drug ay nagpatuloy ng inobasyon at pagunlad sa mga serbisyong inaalok. Hindi lamang ito basta butika para sa mga gamot, nagsilbi rin itong tagapaghatid ng mga pangunahing pangailangan at kagamitan sa kalusugan na may higit sa 1,200 na mga tindahan at libu-libong empleyado na patuloy na sinasanay upang magbigay ng mahusay na serbisyo sa mga customers sa buong bansa. Ang kumpanya ay kilala rin sa mga modernong serbisyong tulad ng drive-thru, mobile app para sa mas mabilis na transaksyon at iba pang mga teknolohikal na solusyon upang mapadali ang pagkuha ng mga gamot at produkto. Ang pagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ay sinasamahan ng mga promosyon at pagkakalob ng mga premyo sa mga suking customers na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa loyalty ng mga mamimili. Marami ang dahilan kung bakit tumanyag at nananatiling nangingibabaw ang Mercury Drug sa larangan ng mga butika sa Pilipinas. Unang-una, ang kanilang pagsisilbi sa publiko ay nakaugat sa isang pangarap na magbigay ng abot-kayang gamot sa mga nangangailangan. Ang ideya ng pagbebenta ng mga gamot sa maliit na bahagi o tingi-tingi ay nagbigay daan upang ang mga mahihirap at ordinaryong mamamayan ay magkaroon ng akses sa mga importanteng medisina sa mas mababang halaga. Bukod dito, ang kanilang 24/7 na oras ng operasyon at malawak na network ay nagbibigay ng kaginhawahan sa mga mamimili na nangangailangan ng gamot anumang oras. Ang mga makabagong serbisyong tulad ng delivery at drive-thru ay nagdagdag ng kaginhawahan sa panahon ng modernisasyon. Ang malawak na saklaw ng mga produkto, mula sa mga gamot hanggang sa mga personal care items at iba pang mga pangailangan, ay nagbigay ng isang one-stop shop na karanasan sa mga customers. Ang reputasyon ng kumpanya ay pinalakas din ng kanilang mga programa sa pagtulong sa mga komunidad at iba pang mga layuning pangsosyal. Sa kabila ng tagumpay, hindi rin nakaligtas ang Mercury Drug sa ilang mga kontrobersiya at kritika. Sa mga nakaraang taon, tinuring ng ilang tagapagpatupad ng batas at mga kritiko ang Mercury Drug bilang halos may monopolyo sa industriya ng retail pharmacy sa Pilipinas dahil sa malaking bahagi ng merkado ng kanilang kinokontrol at ang lawak ng kanilang mga tindahan kumpara sa iba pang mga kakumpetensya. Ang pagkakaroon ng malaking pamilihan ay nagdulot ng mga usapin tungkol sa mataas na presyo ng mga gamot sa bansa kumpara sa ibang bansa.
at ilang hakbang ng gobyerno ang naglalayong paluwagin ang merkado upang mas mapababa ang presyo ng gamot. Mayroon ding ilang legal na kaso kung saan nasangkot ang mercury drug kaugnay ng mga isyu sa depensa. Kaugnay ng mga isyu sa dispensa ng maling gamot na nagresulta sa pag-utos ng korte na magbayad ng danyos dahil sa negligence ng empleyado sa pagbebenta ng maling gamot batay sa reseta. Isa sa mga pinakakilalang palaisipan para sa mga Pilipino ay ang kawalan ng mga tindahan ng mercury drug sa loob ng mga SM supermalls. May mga urban legend at popular na kwento ukol dito na nagsasabing may personal na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng nagtatag na si Mariano K. at ni Henry C. ang nagtatag ng SM. Ngunit ayon sa mas maasahang paliwanag, ang dahilan ay hindi dahil sa matinding alitan, kundi ang hindi pagkakasundo sa usapin ng renta o pagbabayad ng pwesto sa loob ng mga malls. Kaya't hindi nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng dalawang kumpanya ukol dito. Ang magkabilang panig ay nagpahayag ng pagrespeto sa isa't isa at hindi inilahad ang anumang dalisay na salungatan na nagudyok sa anumang kontra o pagtanggi sa kanilang negosyo. Dahil dito, sa halip na mercury drug, ang SM Malls ay kadalasang may Watson's Pharmacy o iba pang mga butika bilang kanilang retail pharmacy partner. Ang tagumpay ng mercury drug, sa kabila ng malakas na kompetisyon, mula sa iba pang mga pharmacy chains tulad ng Watson's, Southstar Drug, Rose Pharmacy at Generica ay nangangahulugan ng matatag na pundasyon ng negosyo, malawak na network at mataas na antas ng loyalty mula sa mga customers. Ang kanilang malawak na presensya sa mga pangunahing kalsada at komunidad ay isang malaking bentahe habang maraming pharmacy ang nakatuon sa mall-based na operasyon. Ang mercury drug ay nananatiling nakatutok sa accessibility at convenience sa mga ordinaryong mamamayan sa mga lungsod at probinsya. Bukod dito, ang mga inobasyon gaya ng 24/7 operasyon, serbisyong delivery at digital na solusyon ay nagbibigay sa kanila ng edge laban sa mga kakumpetensya. Ang kwento ng mercury drug ay isang patunay kung paano ang isang simpleng pangarap at pangunawa sa pangangailangan ng kapwa ay maaaring magbunga ng isang matatag at malaking negosyo. Mula sa pag-umpisa ni Mariano K. na magbenta ng tingi-tingi na sulfathiazole sa lansangan ng Maynila, ang mercury drug ay lumago at naging pangunahing butika na pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong Pilipino. Sa kabila ng mga hamon at kritisismo, nananatili itong isang malaking pangalan sa industriya ng retail pharmacy sa Pilipinas dahil sa kanyang dedikasyon sa serbisyo. Programang ito ay inihatid sa inyo ng Mercury Drug. Gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, nakasisiguro gamot ang laging bago.